Yon, what's up mga kagaston? Another video for today. So, panibagong project. Honda naman, Honda RS 150 Fi. So, ito yung mga gagawin natin dito. Maintenance lang to, na simpleng maintenance. Pero bagong lahat, intro muna. Ayan, ang may-ari nito galing pang taga San Jose Tarlac si Sir. Bali, ang gagawin natin dito, ayan, medyo sliding na daw. So, tinaray naman natin kanina, yun nga. Tapos, magpapalit siya ng clutch lining. So, wala tayong available nito, kaya sabi ko kay Sir, mas maganda bago siya pumunta, bumili muna ng pyesa kasi wala tayong available ng pyesa ng RS. So, bumili na siya ng clutch lining, clutch plate, tapos balik niya rin mag-upgrade ng kanyang clutch hub. Ito 4S1M. So yan yung mga nilalagay natin. So ayan, bubuksan muna natin mga kagaston. So ayun mga kagaston, nabuksan na natin yung sa may crankcase ng RS150. So ganito yung loob niya, ayan. Ito yung sa may water pump gear at saka oil pump. So magkaano rin yan tulad sa Raider FI. Ayan yung water pump niya. Ito. Ayan yung pinaka propeller niya or impeller ang tawag. Tapos ito yung sasabitan ng clutch niya. Ayan yung clutch housing. So malalaki din yung kanyang mga clutch spring. Tapos ang kagandahan dito, yung kanyang kick spring nandito lang sa labas. Sakaling maputulan ka ng kick spring, hindi mo na kailangan i-overhaul yung motor. Unlike sa TMX or sa Raider, ganyan, pag naputulan ng kick spring, kailangan overhaul kasi nandun yung sa loob. So ayan, ganyan yung ano niya. Tapos ito yung mga ipapalit natin. Ngayon, check natin kung ubra ba yung binili ni Sir, kung pang RS150 Fi siya. Kasi napansin natin, yung stock, apat lang yung tornilyo, yung lagayan. Ngayon, check natin kung ubra ba or malalagay. So yun, let's go. So yun mga kagaston, ito na yung mga pyesa na isasalpak natin. Original lining, 4S1M na clutch hub set. Bali 5 spring to, yung stock niya is 4 lang. Tapos original din na clutch plate. So kasi mahirapan ka maglagay sa dito sa mismong plate. Ganyan. Tapos isentro mo na lang mamaya. So ganun yung paraan sa RS. Pero sa Raider, isa-isa doon. Pero sa RS dito kasi mahirapan kang maglagay dito. So ayun, salpak muna natin na isa-isa. Tuloy natin yung video mamaya. Pag ilalagay na natin yung pinaka-lock nya. At saka ito, dahil upgraded na to, 5 spring na siya. Unlike sa stock, 4 spring lang. So yun, tuloy natin video mamaya pag nasalpak na natin. Sige, save mo muna sir. So yun mga kagaston, nalagay na natin yung bagong lining, bagong clutch hub. So yun, nakita natin yung ano, kaya kanina chinek natin. Sa paglalagay pala ng lining nito, baliktad. So mas maganda, una mo siyang assemblein dito. Ayan, assemblein mo muna siya dyan. Kaya kanina napansin ko, kala ko baliktad yung kanyang clutch plate. Yung pino kasi dito nakaharap. Yung medyo patag doon nakaharap. Kaya pala baliktad din pala yung clutch hub nito. So sa paglalagay niyan, kailangan ganito, assemblein mo muna yung clutch lining dito, tapos isasalpak mo ron. So isasalpak mo siyang pa ganon. So si Sir nag-upgrade siya. Bali stock 4 clutch spring lang. Ang nilagay niya 4S1M 5 clutch spring. So ayan, pero yung lining clutch plate is stock din. So yun, sasara muna natin mga kagaston. Tuloy natin video mamaya. Yun mga kagaston, okay na yung motor ni Sir. Ayan si Sir, galing pang duty. Ayan, so yun lang ginawa natin.
puro genuine parts din yung binili ni sir kasi mas maganda yung genuine parts. So nagpalit tayo ng clutch lining, clutch plate, clutch hub, tsaka pressure plate. So yung mga pinalitan natin. Tapos yung pinalit niyang clutch hub at tsaka pressure plate is upgraded na. So 5 clutch spring na yon. Yung stock kasi neto is 4 lang. So yun, all goods na yung motor ni sir. Ayun yung kasunod, taga Porac naman sila. So hanggang dito na lang. God bless.